natin dito sa studio, ano po, live. Ang isa po sa mga bago kong kaibigan, bagong kakilala at isa sa mga entrepreneurs na masasabi dahil siya bilang President CEO ng isang company, siya po ay into English proficiency, nag-offer po siya ng personality development, nag-offer din siya ng setting up business at saka itong pag-usapan natin ano po ngayong araw na ito is about financial planning or financial management, all about money. Ano po, money matters kasi. Kaya we would like to welcome dito sa program po natin ang President CEO ng JDM Life Applications, si Sir JJ De Mesa. Good afternoon po. Magandang araw, Sir J. Good afternoon. Magandang araw din po. Welcome dito sa program namin. Nakabayan kaibigan karami. We are privileged na kahit ikaw ay super busy. Ano po? Alam niyo naman kapag President CEO, hindi na natutulog. Natutulog na. Natutulog ba? Ilang minuto lang natulog. Pero salamat dahil siya po ay nag-abala na sasamahan tayo sa araw na ito. And hopefully, hindi lang ngayon. Baka sa ibang araw, makasama po muli natin siya. But for now, we would like to give him time para po turuan tayo all about stocks market na tinatawag. Ano po? Kasi as I said earlier, marami, Sir J, ang nabibiktima ng mga scams. Mm-hmm. Very rampant for the past few years or several years until now, madaling mag-dole out ang mga tao, OFWs lalo na, minsan millions of pesos, pinaghirapan sa ibang bansa na kung ilang panahon inipon, tapos mabibiktima lang ng mga scams, online and offline scams. Now, samantalang yung pera mo pala, Sir J, pwede mo palang i-invest dito sa Pilipinas mismo, legitimately through stocks market. So, Sir J, pwede bang turuan mo kami all about this stocks market na tinatawag? Paano ba yung stocks market na yan? Ano bang ginagawa dyan? Saan ba dinadala ang pera? And all that. Okay. Actually, ganito lang po yun. Kailangan nyo lang po ng puhunan. Ang puhunan nyo po dito ay minimum po is 5,000. Sa 5,000 pesos po, ang gagawin nyo po, kukuha po kayo ng isang legitimate na broker, okay? And sa kanila nyo po, i-invest yung money nyo. Tapos, pagkatapos nyo po i-invest sa kanila yung pera nyo, kasabay po nun, pag-aaralan nyo rin po yung stock market. Meron po tayong website, yan po yung pse.com.ph. Dun nyo na po makikita yung mga kumpanya na kung saan po kayo mamimili. And isa-isahin nyo po yung pag-aaralan. Tapos, kapag feeling nyo, gawin nyo na po and kaya nyo nang pasukin yung negosyo mismo o yung pag-i-invest, doon na po kayo mamimili. Tapos, meron po tayong tinatawag na short-term, long-term, or short-term, mid-term, or long-term. Nasa risk appetite nyo po yun. Ibig sabihin ng risk, kung kaya nyong malugi ng malakihan o hindi nyo kaya. So, pag tipong kaya nyo ng malakihan, dyan din po papasok yung tinatawag naming day trading. Kumbaga, sa loob lang po ng ilang araw or ilang linggo, bawin nyo na kaagad yung kapital nyo, at the same time, kumita na rin po kayo. Pero pag kayo po yung tipong sobrang busy, tulad yan, mga OFW, wala kayong time araw-araw or linggo-linggo para mag-check ng inyong mga stocks, pwede nyo pong gawin yung mga tinatawag naming long term, and dun po, sa loob po ng ilang buwan or ilang taon, bawin nyo rin po yung puhunan nyo, at the same time, mas malaki naman po yung kita nyo. Sir J, as you mentioned na for as low as 5,000 pesos, pwede ka na mag-invest. Aside from the 4,000 pesos, may additional charges pa ba or fees or add-on dun sa 5,000? For example, they want to give it a try or paano ba, may mga processing fee ba yan or ano ba tawag doon sa mga fees actually na po, if there is or there are? Actually, wala naman pong mga fees. Pera na lang doon sa mga seminar na attendan nyo. Kasi meron naman pong mga libreng seminar na ino-offer yung mga company na brokers na kapag doon po kayo nag-invest, bibigyan po nila kayo ng free seminar. Pero meron din po mga seminar na sa sobrang ganda nung turo nila, yung iba nagpapabayad. And pag ganun, ang maganda naman doon, mas in-depth, mas malalim yung matututunan nyo. Kaso nga lang, syempre, may halaga. Pero kung hindi pa kayo ganun kagamay and medyo takot pa kayo, pwede nyo namang gamitin muna yung mga seminar na ino-offer ng mga company, ng mga broker na yan. Tapos, actually, wala pong bayad yan. And ang magiging bayad lang dyan, pag kunwari may binili na kayong stock, automatic po yan, maniningil po yan ng mga
0.025 na commission. And sabihin natin sa 5,000 mo, ang charging mo dyan mga 20 pesos lang. So, hindi masyadong mabigat sa bulsa. So, ganun lang. Opo, ganun lang po kaliit. Oo. Now, in case, Sir JJ, ng ito nga, mga listeners natin, ng mga puro mga nasa abroad to and they want to invest. So, how they would go for it? Paano ba, let's say, kinakailangan ba mag-execute sila ng SPA para, Ay, hindi naman po. para makapag-invest sila under his or her name o pangalan na lang ni Mr. o ni Miss o ng anak or kung sino, what is your advice? What would be the best thing to do kung sila'y nasa abroad nga and then, sige, try ko nga mag-invest sa stocks market. So, how would I start? Okay. Para po sa mga OFW, yung mga wala po dito sa Pilipinas, pwede nyo pong i-check yung website po ng mga broker na yan. Nakalagay na rin po doon yung steps kung ano po yung dapat nilang gawin para makapasok po sila. And kahit online lang po, pwede silang mag-transact na kagad. Ganun lang po. So, ibig sabihin, meron naman akong existing bank account na I can transact on. So, all I have to do is go online. Opo. Kung sino din sa mga trusted o mga lead brokers and then kahit ako nasa abroad, kahit sila nasa abroad, click lang and then pwede mag-transfer ng fund. Opo, pwede po yun. Okay. Now, stocks, di ba meron mga tinatawag na blue chips? Diba? Ano ba yung mga, ibig sabihin ng mga color coding na mga blue at saka ano bang colors yun? Okay. Actually, yung mga blue chips pong yan po yung mga kumpanya na sa sobrang tagal na nila sa industriya, sa negosyo, matibay sila, matatag sila. So, kumbaga, hindi sila yung tipong mga pagkatapos lang ng ilang buwan, ilang linggo, babagsak na. Itong mga kumpanyang to, actually 30 sila, hindi ko na nababanggitin yung pangalan. Tama. Pag nag-invest ka sa mga companying to, panigurado, babalik talaga yung pera mo. Ganun lang kasimple. Pero may mga kumpanya din naman na wala sa blue chips. Ang diferensya kasi, normally, yung mga nasa blue chips, mahal. Although meron din naman mga mura, and ang diferensya lang na blue chips dun sa mga hindi blue chips, syempre, yung mga hindi blue chips, medyo hindi pa ganun kakilala. Hindi pa ganun katatag. So, baka mamaya, biglang maluging kumpanya, sayang naman yung puhunan mo. As far as you know, Sir JJ, ano-ano ba mga industries, yung mga sinasabi mo na there are about 30 na blue chips ang category ng kanilang stocks, ano-ano bang industries sila belong? Okay. Actually, dyan sa blue chips na yan, isa dyan yung mga bangko. Yan. Alam naman natin na ang mga bangkong yan, lalo na yung malalaki, anytime, hindi yan magsasara. Kasi talagang ganun kalaking puhunan nila and ganun din kalaki yung mga kinikita nila. Naandyan din yung tinatawag nating mga telco, mga telecommunications na sa sobrang laki rin ng negosyo nila, talagang kumikita sila. And naandyan din yung mga malaking companies like Yung nasa broadcast network, radio and TV network. Isa na rin yun. Tsaka yung mga consumer goods, yan, pang-apat yun. Tapos, meron ding mga mining, and marami pa actually. Oo. Personally, Sir JJ, ikaw, kailan ka ba nag-start? Kasi po, ganito yan. Si Sir J, nung once na bumisita ako sa kanila, napag-usapan namin, he is engaged into stocks market mismo talaga. Kaya siya ay nasa bahay lang, actually home-based business, kumbaga. Tama. Tapos check lang siya online ng kanyang stocks. Now, when did you start this kind of investment personally? Okay. Actually, What prompted you to engage on it? okay. Actually, nag-start lang po ako nito 2 years ago. 2012. Pero bata pa lang po ako, nagka-idea na ako kung ano yung stocks. Ang problema lang po, simula nung bata ko hanggang 2012, walang nagtuturo sa akin kung paano. And then, one time, may isa akong nakausap and sinabi niya sa akin, ba't hindi mo tignan to, tignan yan? And doon na unti-unti, natuto na ako, nag-self-study ako, and eto, praise God, kumita na rin ako, and eto, kumbaga, inuulit-ulit ko lang yung sistema. You yourself, are you a broker or ano ba? Investor po. As in plain investor, hindi mo ba kino-consider na since you know all about maybe not all but marami ka nang alam sa stocks market, hindi mo ba kino-consider na magtayo let's say ng brokerage, ganyan, something like that or satisfied ka na lang na plain investor na lang ako and making money out of it, so
Ano Okay. Actually, pag broker po kayo, pumapasok po tayo sa traditional business na kailangan mo ng tauhan, kailangan mo ng puhunan, kailangan mo ng peso, mga ganon. Ang maganda po sa investor, from the term itself, mag-i-invest ka lang. So, wala akong sakit ng ulo sa pwesto, wala akong sakit ng ulo sa tauhan. Ako lang at yung computer, pipili lang ako ng stock na gusto ko, aantayin ko lang na kumita siya, kita na. Oo. Hindi ba mas madali gawin yun kaysa yung mamumuhunan pa ako sa traditional Papasweldo ka business? pa, rerenta ka pa ng build ng office and all that, maraming overhead costs, ano. Tama po. Now, in your case, at least you satisfy yourself na basta ako investor, happy na ako with what I am earning for the past 2 years, ano. Now, so for the past 2 years, saan ka more on nag-i-invest na industry, kumbaga? Parang ganyan. Actually po, O anong category ba? actually lahat po ng mga categories na yon, maganda po siyang pag-investan. Pero siguro for me lang kasi baka may ibang magalit diyan, merong isang industry na ay hindi ko i-prefer na mamuhunan ka or mag-invest ka kasi ito yung industry na kapag pinasok mo, sabihin natin kumikita siya sa ngayon pero habang nauubos kasi yung mga kikitain niya doon, nawawalan na rin ng chance na lalo pa siyang lumaki doon. Okay lang ba magbanggit ng industry o baka mayari tayo rito? Okay lang mabanggit ng industry, Okay. hindi naman tayo Sige, para tutukoy ng kumpanya eh. Sige, para magka-idea kayo, Oo. yung pong industry na yun is mining. Kasi sa minahan, sige, kumikita ka ngayon, namina mo na yung ginto, namina mo na yung copper, okay. Pero itong problema, habang namimina mo yan, paubos ng paubos yung pwede mong minahin. Oo, So tama. pag naubos mo na yung pwede mong minahin, paano ka pakikita? Oo, tama. So tama. para sa akin lang, hindi yan yung isa sa mga industry na magandang investan. Oo, dahil syempre, ang resources ay nauubos. Tama po yun. Nauubos Tama po yan. Kaya, tama ka doon. So maganda tama po si Sir Jay dun sa advice na yun sa atin. Kaya, Thank you. beware of it, lang po. Dahil marami pa namang industries dyan. Tama. At tulad na sinabi niya, there are at least 30 companies, multinational companies, who are engaged into blue chips category, kumbaga, o class. Kaya, iba-ibang industries yun. Kaya mas marami pa namang choices, Sir Jay? Opo, tama po yun. Sir Jay, ano pang mga importanteng dapat na malaman ng ating mga listeners dito sa KKK tungkol sa stocks market? Di ba, mga tinatawag na high and low, may mga index pang tinatawag na parang everyday ay nagbabago yun, parang kailangan closely monitoring ka talaga sa stocks market. Ano yung mga ganong bagay ba? Actually, isa lang kailangan nyo pong tignan dyan is tinatawag nating trend. Pag sinabi mong trend, dyan mo po malalaman kung yung market ay pataas, ibig sabihin nun, bullish siya, kumbaga parang toro, or pababa yung trend, ibig sabihin bearish, hinihila ka pababa. So ano-ano ba yung mga economic conditions or factors na would make it bullish o kaya it would make it down? Okay. Actually, normally, kahit ano po kasing mangyari sa Pilipinas, ang stocks naman is patuloy lang. Ang kadalasan lang na naapektuhan tayo is ekonomiya rin ng ibang bansa. Like, kunwari, biglang bumagsak ang US, ang Europe, yan, kahit paano maapektuhan yung stocks natin, pero hindi naman yung totally nababagsak yan. Pero pag talagang, kunwari, parang yung Great Depression, pag yan, kunwari, yung US bumagsak, automatic lahat ng mga bansa apektado yan, so babagsak yan. So, syempre, kasama na rin doon yung Pilipinas, automatic bagsak din tayo. Pero para sa isang investor, actually, yan yung tinatawag naming sale day. Yan yung, kumbaga, pag nakita mong sale, nakita mong namumula, bagsakan ng mga kumpanya, ang sarap mag-shopping kasi yung mga presyo, ang mura. Syempre, yung mga kumpanyang yan, hindi naman sila papayag na hindi sila kumita. So, syempre, babawi at babawi sila. So, pag binili mo ng mura, benta mo na ng mataas, kita ka. So, nasa sa'yo talaga, kung magaling ka mag-analyze sa trend na sinasabi mo, pwede ka mag-decide anytime kung bibili ka uli or magbebenta ka, no? Tama po. Nasa sa'yo talaga ang disposition. Tama po yun. Now, in that case, halimbawa, kailangan ba lagi, Sir Jen, na in close contact ka dun sa broker, whether bibili ka at saka magbebenta, kailangan mo ba lagi all the time na, bawa, kung ikaw yung broker, bibili ako or magbebenta ako, kailangan ba lagi ako ay makikipag-ugnay sa'yo or no need? No need. Actually, kahit online, pag kunwari may gusto kang bilhin, basta may laman lang yung puhunan mo, automatic pwede kang bumili.
And pag kunwari, napansin mo nakita ka na, satisfied ka na sa kita mo, pwede mo nang ibenta yun, bawi ka na. Pag halimbawa ikaw ay nagbebenta ka, paano ba sir when it comes to tax implication, ano ba ang sistema dito? Actually, ang tax po natin dito, the moment na may binili ka or binenta mo yung stock mo, automatic may tax po yun. Pero tulad po nung sinabi ko kanina, kasama na siya doon sa 20 pesos na binayaran mo. So, 20 palabas, 20 papasok. So, pre-computed na talaga. Parang ganun na so, po. malinis na yung computation. Apo. Oo. So, ano pang mga dapat naming matutunan? Meron pa tayong siguro mga 5 minutes, sabi ng ating production technician. Kaya, ano pa, Sir Jay, mga important tips? Actually, ang about isa pang stocks? mga tips ko dyan, actually, sa company po namin, papaseminar din po kami. Pag kunwari nga, malayo Sir Jay, excuse me. Speaking of seminar, kailan nga itong upcoming seminar ninyo? At saan gaganapin? Sino bang pwedeng umattend? Ano bang obligations nila? Lalo na itong mga listeners natin overseas na yung kanilang mga family members ay nariyan sa area niyan o malapit dyan na pwede silang maka-attend. Okay. Kailan yan? Saan? O sino, open ba sa lahat or limited seats or what? Actually, kahit sino po pwede pong umattend. Ang pangalan po niya is Investing in the Stock Market. June 14 po siya, Sabado, 1 to 5 p.m. dito po sa AFP Multipurpose Hall, Camp Aguinaldo, EDSA QC. And yun po, pwede rin po tayong mag-conduct ng mga seminar sa mga lugar nyo po, either local or abroad. Basta kayo lang po yung mag-invite ng mga tao. May mga minimum po kaming mga tao na siyempre, para hindi naman po lugi rin yung biyahe. Oo nga. And lalo na pag sagot nyo po yung venue para yun po, mas madali rin po yun. And actually, meron din po kami mga seminar like financial quotient. Tuturuan po namin kayo paano humawak mabuti ng pera. Meron din po kaming God's Family that includes parenting, personal development, English training program, and kung ano-ano pa po. Tapos, isa pa pong plugging, yung seminar fee po nga pala namin is 1.5 po siya. And meron din po kaming block screening ng Transformers, June 25, 8 p.m. po siya sa SM Mega Mall. Kontakin nyo lang po yung number na 0922-886-7480. That's 0922-886-7480 or 434-7961. That's 434-7961. Para po makapag-set kayo or makapag-bili po kayo ng ticket para doon sa seminar and makapag-reserve po kayo ng tickets para naman sa Transformers. So, bali, Sir Jay, yung sa AFP Theater natin ngayong June, bali, yun ang seminar fee natin ay 1.5 lang po. So, open to ito. Kaya, malapit lang dito. Ortigas Center po tayo. Banda-banda roon lang, kubaw na kaya open invitation at saka nasa Facebook page natin din, Sir Jay, Apo, yung mga poster natin? Apo, actually, may website po kami, page2.com, JDM Life Apps. And sa Facebook naman po, JDM Life Apps. Yun po. Pwede nyo pong i-check yung website and like nyo po yung Facebook po namin. Ayan po. I-like na po nyo yung pages na yun. Tsaka yung mga poster po ay available na sa Facebook. Kaya malalaman po niyo yung mga upcoming events. Sir Jay, final words before we end up sa prayer natin? Sige po. Actually, masasabi ko lang po, lahat naman po tayo galing po sa Diyos. So, kung ano po yung nabigay po niya sa atin, sana po payabungin natin, paramihin natin, pagandahin natin. And isa na rin po siguro dito yung kinikita natin sa ating mga trabaho or negosyo. Na alam naman po natin na kung ibabalik po natin sa Kanya yung tagumpay or yung glory, lalo po niya tayong ibe-bless. So, tuloy lang po natin yung pagbuti ng kabutihan, paggawa ng kabutihan at pag-alis sa Kanya ng mga tinatamasa po nating mga blessings. Yun lang po. Yan, kasi po when it comes to finances, ang pera kasi alinman ito ay dapat nating i-save, dapat i-invest, dapat i-share, So, isa po dun yung investment, kaya ang stocks market, mababaw lang po inaibahagi dahil limitado yung ating oras, kaya nga po nag-offer ang JDM live applications ng mga seminars, kaya ayun po ay ating abangan. Tsaka kung mahina man tayo sa math, pero yung binanggit na ino-offer financial quotient, Opo. parang talaga sobrang mathematics ang dating, kasi pera po yan.
pwede po nating matutuhan din sa pamagitan po ng JDM Life Applications ano po, at ang kanilang mga ino-offer na mga courses o mga subjects, mga seminars. Okay, oras na po para tayo ay magbukas sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay nagkapasalamat sapagkat tulad po ng sinabi ng aming resource person, lahat po ng ibinibigay nyo sa amin ay mabubuti po. Kayo po ang nagbigay sa amin ng mga trabaho, sa aming mga kababayang narito sa iba't ibang mga bansa, at kumikita, Panginoon, at yung pong kinikita nin ay pwede pong i-multiply. Pwede pong gamitin sa negosyo, pwede pong gamitin sa investment. Natutunan po namin sa Biblia na kung paano po kami dapat maging mabuti mga katiwala. Kayo po ang Diyos na nagmumultiply. Kayo po ang Diyos na nagmultiply ng 5 tinapay at 2 isda. Kayo po ang Diyos na nagmultiply kahit doon po sa mga talinhaga. Ang prinsipyo po ninyo ay multiplication at kasama na po rito ang multiplication ng finances namin. Iisa lamang po ang aming katawan, lahat po kami 24 oras lamang, pero kung ang pera po na aming kinikita, lalo higit na aming mga OFWs, ay matututuhan po hindi lamang isave, hindi lamang gamitin sa business, kundi hindi lamang isinishare, kundi ito po ay palaguin. Ang pera ay kikita pa ng pera sa pamagitan ng mga investments katulad ng stocks market. Tunay po na mas marami pa po ang mabe-bless, marami pa po ang matutulungan as you multiply your blessings to us, through us financially. Kaya salamat po. Ang dalangin po namin patuloy yung pagpapala ng JDM Life Applications sa kanilang mga endeavors, sa kanilang mga services na ini-offer sa pangunguna po ni Sir J.D. Mesa. Maraming pong salamat at nakasama po namin siya sa araw na ito po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.